ating po narinig na ebanghelyo, ito po ay para sa Sunday, second Sunday of Lent. And we are trying to discern and reflect kung ano po ang ibig sabihin ng pagbasang ito sa ebanghelyo. Ang pinaka-general theme po kasi ng ating Lenten season ay panahon ng Kwaresma ay yung panalangin, pag-ayuno, fasting, at pagbabahagi. No? So, panalangin, pag-ayuno, at pagbabahagi. So, fasting, prayer, and almsgiving. Uh, at ito ay napaka-importante sa atin. Not only because we are children of God, and yes, we need to do it every day. So, 40 days of Lent is not the days that we need to do this thing. But we examine. Ibig sabihin, hindi lang sa panahon ng Kwaresma natin dapat gawin ito, kundi dapat tingnan natin kung nagagawa po natin yung panalangin, pag-ayuno, at pagbabahagi. Yan. So, kung titinan po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo, so I just divide it, hiwa-hiwalay ko yung bawat pangungusap dito sa ating ebanghelyo. So ang context po ay si Jesus kasama ang mga apostoles niya, 3 apostoles, at pagka kasama ni Jesus yung 3, laging mayroong kakaibang nangyayari, no? Kababalaghan o milagro na importante sa buhay ni Jesus. So ito nga yung pagbabagong anyo, so transfiguration. So kung nakita po natin ay nagbago ang damit, ang kanyang mukha, at nakakasilaw na liwanag. So ito yung nakita noong 3 apostoles, at hindi lang si Jesus ang nakita nila. May dalawa siyang nakitang kasama. At ito nga ay si Elijah at si Moises. So si Elijah ay simbolo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. He is the prophet. At si Moses naman ay simbolo ng batas ng Panginoon. So yung dalawang ito ay napaka-importante sa buhay ni Jesus. So si Jesus ang fulfillment of the Old Testament. So ibig sabihin ay isasagawa ni Jesus yung mga kababalaghan at prophetic message ng Diyos at ng mga propeta na gagawin ni Jesus. So si Jesus ay isang tulad ni Elijah, isang propeta, at tulad ni Moses na isasagawa ang bawat utos ng Panginoon Diyos. So moving on ay yan. Nakikita niyo po, yan. So si Pedro ay hindi nasabi dito sa Gospel ni Mark, pero yung sa version ni Mateo at ni Lucas ay si Pedro ay biglang nagsalita. Sabi niya, "O Panginoon, o Rabay, Guro, napakaganda rito sa lugar na ito. Pwede ba tayong magtayo ng permanent na, na lugar dito na matutuluyan natin? Kasi napakaganda ng pangitain at maganda ang aming nakita." No? At nagisnan sa papakita mo in your transfiguration. So, sabi ni Jesus, o sabi ng Diyos Ama na nagpapakita ng kaugnayan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. At ito yung narinig nila mula sa tinig sa kalangitan. Ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan nyo siya. So, yan po yung parang summary ng ating ebanghelyo. At kung titinan po natin ang bundok na yon,
sa Mount Tabor. Ewan ko kung sino na nakapunta sa inyo sa Israel, sa Jerusalem. Yan, si Madam. Ako din, okay. So ito ay hill places at magandang tanawin diyan. Gusto kong bumalik, pero sa ngayon ayoko muna kasi mukhang delikado pa. Anyway, so ano po yung ating pagninilay dito sa Ebanghelyo? So sabi ko nga, ang Lenten season is a time to examine, no? Ano ba yung nagawa ko sa pagdarasal ko? Ano ba yung nagawa ko sa pagtulong sa kapwa? Ano ba yung fasting na ginagawa ko? Sakripisyo para makatulong at may bahagi yung paghihirap o yung sakripisyo na ginagawa ko na nakikiisa ako sa ating Panginoon. So, tignan na po natin, may pagbabago ba sa atin? So sabi ko nga, is a time is to examine ourselves. Tingnan po natin kung ginagawa po natin yung tatlong tema ng Lenten season. At sa ating simbahan, bilang miyembro ng simbahan, may tatlo tayong gawain na dapat po ay nakikiisa tayo sa paggawa nito. Nakikiisa tayo sa gawa ni Kristo, sa mission ni Kristo. At yun ay yung to worship God, no? So si Jesus nagpunta doon sa mataas na lugar para purihin ng Panginoon, pakinggan ng Panginoon, at to confirm His mission. So dahil doon, no, to worship God ay napaka-importante sa atin bilang mga anak ng Diyos. So how do we communicate? How do we worship God? How do we see the sacraments as a celebration, as a moment of our connection, communion, and communication to God? Pangalawa ay yung how do we serve the poor? Paano natin pinagsisilbihan ang mga may hirap, yung mga nangangailangan, yung mga, huwag na tayong lumayo, yung ating pamilya, paano natin pinagsisilbihan? Yung ating mga kasama sa bahay, yung mga kasambahay, o yung mga kasama natin sa trabaho, sa ito, mga, ewan ko kung nag-aaral pa sa inyo yung iba. Nagtatrabaho na ba lahat? O may pamilya? Anyway, so ano yung naitutulong natin sa mga nangangailangan. At yung pangatlo, not only to help the poor, but to preach the word of God. I'm very happy with this group dahil in different walks of life, you're representing, no, a very good number, no, to share and to learn, to read, and to proclaim the gospel, no. This is a very good avenue na makilala natin si Jesus, no? If you love God, you need to know Him, di ba? To know, to love, and to serve. And this is our purpose as children of God. To know, to love, and to serve. So kung kilala natin si Jesus, mas mamahalin natin siya. Kung mahal natin si Jesus, mas mapaglilingkuran natin siya. Kaya napaka-importante itong transfiguration in the celebration of the Lenten season. Kasi kailangan natin magbago. Two general theme of the Lenten season is awareness, self-awareness, and conversion. So yung pagbabago natin at yung pagkilala natin bilang mga anak ng Diyos. So in listening to God, there is a conversation with Him, no? So kung nakikinig tayo, usually sa communication, laging dialogue, merong moment to listen. Kasi kung hindi tayo makikinig, lahat mag-uusap. So imagine this group. I don't know how many are you? 30? Sabay-sabay tayong magsalita rito. No, hindi tayo magkakaintindihan. So,
There should be you. I'm talking now and you are listening. So buti na lang may silence mode diyan, no? Okay, mamaya na siguro kayo magsasalita. For the meantime, ako muna. So that is a good communication. So we need moment to listen to the one who is talking. And this time, God the Father asked the apostles, listen to Jesus. Because he has so many things to tell you. And so many things to tell you how to live a life as a follower of God, as a disciple of Jesus Christ. So, napakaganda na makikinig talaga tayo sa Panginoon. So, what we experience so far is only a preview. So, itong ginawa ng apostoles, nakita nila, ay panandalian yon, di ba? Sandali lang, preview. Parang sa movie, no? Mga spoilers alert. O, ibig sabihin, ano ba yung kwento ng pelikula? So, meron lang maliit na, nalimutan ko ang tawag dyan, preview, something like that. So, yung nangyari kay Pedro, kay Juan, saka kay Santiago, is a preview of so wonderful things that will happen to their life. No? Di man nila alam, pero parang gano'n, no? Ang mangyayari. Sa version ni Matthew, after nung transfiguration, nung bumaba na sila, parang ayaw pa ni Pedro, no? Tinanong niya, Panginoon, pwede bang dito na lang talaga tayo? Huwag na tayong bumaba. Pero sabi ni Jesus, we need to go down and continue our life and share the good things that you experience here. Pero uh, sa tingin natin, sa buhay natin, may mga maganda nangyayari, no, sa ating buhay. And sometimes we don't want to end, no, those good things that's happening to our life. And yes, most of the time we are experiencing pain, difficulties, and suffering. Siguro the fullness of joy will be there with God, no? And that is eternal happiness in Him. So sana sama-sama tayo doon. Okay, so to attain this big prize ay talagang dugo, pawis at luha. No, it's not so easy to become holy, to become saints. Kung tatanungin ko kayo, handa na ba kayong maging santo? So walang nagtaas, di ba? Kasi baka ang sunod na tanong, handa na ba kayong mamatay? Okay? So, ay tingnan natin yung mga santo, no? They really give their blood, sweat, and tears. And that is our life here. At may sukli naman yon. The big prize, the reward is eternal life in heaven. So, we as Christ disciples should march forward. So, kailangan natin na magpatuloy lang, no, sa buhay. Kailangan nating pumunta sa liwanag, kailangan nating umalis sa samaan, papunta sa kabutihan, sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. So, the choice here in the Lenten celebration, Lenten season, I think we heard that in the first or second day of Lent, after Ash Wednesday, yung Thursday, there's a moment that Prophet Elijah asked the people of God, please choose what is life. O piliin natin ang buhay, wag yung kamatayan. Piliin natin ang kabutihan, wag yung kasamaan. And in that way, we will be on the team of Jesus. Okay? So, ito na sinasabi ko, may dalawang bagay na pamimilian. Sometimes we are focusing here in the failure, etc., etc. But what is important is on the right side. The gospel of today, yung ebanghelyo kaninang umaga sa misa, yung mga goat at yung mga sheep, yung mga kambing at mga karnero ba tawag doon? Yung mga
Nalimutan ko ng Tagalog sa sheep. Bisaya, karnero. Okay. So, yung mga lamb, they are meek, humble, and they always follow the shepherd. Pero yung mga kambing, yung mga goat, yung mga kanding, it's hard-headed. May kambing kami rito, inalagaan. Tigas ng ulo. Kinakain yung mga halaman namin. Kinakain yung mga mga tanim namin diyan, no? So, hindi maturuan. Anyway, uh, so piliin po natin ang pagbabago at sakripisyo, yung transformation, yung transfiguration, at transfiguration, and transition. It entails a lot of awareness, acceptance, and availability. Kung titinan po natin yung tatlong salitang yon, awareness, acceptance, availability, that leads to transfiguration, transformation, and transition. So, importante po yon sa ating conversion, sa pagbabago. At sigurado, kung aware po tayo, kung tanggap natin, accept natin, maging available po lagi tayo. Kung ano man po ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, ay available tayo. Kasi po, maraming matatalino, aware sa mga nangyayari sa buhay. Tanggap nila, accept nila yung mga nangyayari sa buhay. But when it comes to availability, ay doon ho sila nawawala. Okay? So, in our life, to become little Christ, we need to have this journey of transformation, of transfiguration. To be aware our identity, no? Then our acceptance and availability, our mission, and our purpose. I will just share to you about prayer because this is very important to us, Rogationists, and also to our gospel when Jesus went to the hill and prayed. So, kung nakikita nyo dyan, yan, prayerful. Pray at all times. Okay. Bibilisan ko lang. So God is not someone who is beyond our contact, but someone who loves us and wants to be in a personal relationship with us. Someone who calls us to become not God, but God-like. So in our relationship, in our prayer with God, we need to have that personal relationship. Yung puso sa puso, no? Na pag-uusap sa Panginoon. Heart to heart talk. At kung kailangan ng heart to heart talk, kailangan meron tayong oras sa Kanya. So, importante yung bibigyan po natin siya ng oras. So, yan. Personal encounter. So, more than just a response, more than just a moment, but an open heart and mind, no? To encounter Jesus Christ, to encounter Christ. So, importante po yung oras na ibibigay po natin sa Panginoon. So, is a date. Sunday is always a date for Christ. It's a date to the Lord. So, hindi lang yung misa, pero extend natin sa adoration, sa rosary, sa meditation. Okay? So, Sunday, isang araw yon, ha? Hindi isang oras lang. So, Sunday is a day, a date, day to the Lord. Okay? Sige. So, prayer is raising up of one's mind and heart to God. So, hindi lamang ang isip natin, kundi ang puso, no? It involves all our emotions. Kaya importante sa pagdarasal, hindi naman kailangan drama, no? Hindi na kailangan action. Pero, mas mararamdaman ng Diyos kung taimtim sa puso ang ating pagdarasal. Kaya spontaneous prayer is also very important. It's very important. Moving on. Yan. So, marami tayong dahilan, no?
na hindi magdasal. O marami tayong excuses. Marami tayong gawain, busy, no? This time, no? Actually, I have a activity today. We are celebrating with the seminarians our Valentine's Day. So we have a kind of acoustic singing presentation, but I dedicate my time to you. You are my Valentine's now. So, happy Valentine's belated. Iniwan ko muna yung mga seminarista ko. Kayo muna. So, there are many, many reasons kung bakit tatanggihan. But what is important is to have a moment, no? We attune our life to God. That's very important. So, make time. Celebrate the progress, develop the habit. It builds your character. It spells your destiny, your fundamental aim to become a better version of yourself. So, importante po itong mga oras na binibigay natin sa Panginoon because we become like Christ. Not God, not Christ, hindi tayo Panginoon, hindi tayo si Kristo, but like Jesus Christ. Isa lang ang Panginoon, Jesus. Pero tayo mga maliliit na Kristo. So we are Christian. We are the little Christ. So we can become little Christ kung bibigyan po natin ng oras, makilala si Kristo, mahalin si Kristo, at pagsilbihan siya. Okay? Matatapos na. Okay, understand that you are God's child. Importante na dapat convince tayo kasi yung first Sunday of Lent, the devil is confusing us. The devil is giving us a moment to think. Ako ba talaga ay anak ng Diyos? Ako ba talaga ay kapatid ni Kristo? Ako ba talaga ay mabuti? Ako ba talaga ay makapangyarihan na talikdan ang kasamaan? Kasi ang demonyo, sasabihin niya, if you are. So, it's a challenge of our identity. So, we need to know and be convinced na ako ay anak ng Diyos, na ako ay mabuti, na ako ay nilikha ng Diyos, na kawangis at kamukha niya. Ako ay may kapangyarihan na sawayin ang mga masasama. So, dapat we are convinced. Or else, the devil will confuse us. Ikaw ba talaga? No? Parang ganun. So, ganyan ang mga tukso ng demon. Okay. So, in prayer, do not change God. God changes you. So, importante na hayaan natin ang Panginoon na baguhin tayo. Okay. Those who truly pray can truly forgive. Those who truly pray can truly give. Those who truly pray can truly live. So, importante po yan. Kung nagdarasal po tayo, we learn how to forgive. At mahirap magpatawad. But if we forgive, we become little Christ na. At ito ay magagawa natin dahil tayo ay may connection sa Diyos, nagdarasal tayo. And those who truly pray can truly live. So kasi pagka tayo ay hindi nagpapatawad, panay kasamaan, nararamdaman, magkakasakit tayo, hindi tayo mabubuhay, kontrolado tayo ng ating mga kaawa. So ibig sabihin, sad tayo, galit tayo, at ayaw natin silang kausapin. So nakokontrol tayo. No? Wala tayong lakas dahil punong-puno tayo ng galit at hindi tayo nagpapatawad. So, those who forgive truly live. Amen. Amen.